Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for date November 4 hanggang 10 para po sa may mga sun, moon at rising sign na Taurus. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification and palike na rin po ng ating video. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo po, kasi importante po ito, sa dulo po ng video natin, may link po tayo para dito. At tandaan po natin, yung mga magiging readings, they're for guidance purposes, so use your free will wisely. Para sa mga gusto pong magpa-schedule ng private readings and spellworks, pwede nyo po ako i-message sa Facebook page ko po. Yung link po is nasa description ng ating video. At bukas na rin pala po ang ating membership. So, pag nag-join, click nyo po yung join button sa baba, magkakaroon kayong access sa ating mga exclusive videos like the extended readings at sa mga live po natin. Pag nandun po kayo, priority po kayo na unang mabasahan as a member. And by the way, kung gusto nyo pong mag-send ng donations to support us, pwede nyo pong i-click po yung thanks button sa baba o yung ating GCash or Maya number is in the bottom of your screen. Taurus, how are you? So, tingnan natin. So, we have here the star and never-ending story. Now, the star kasi, ano to? Symbol to ng direction, hope. Ayan. Kasi, di ba, kailangan ko mag-ayos ng bahay. Kasi, during the mga time nang wala pang GPS, wala pa mga Nyelpern, di ba? Andoon na ang ginagamit ng mga tao when they're navigating, kapag andoon na hinahanap nila yung hindi nila alam kung nasaan sila or para ma-check nila yung current location nila, ginagamit nila ang stars para i-map out. Malalaman nila kung nasa northern or southern hemisphere ba sila, saang direction sila dapat tutungo, ano yung gaano pa kalayo, I think gaano kalayo madidetermine din nila. So yun yung purpose of star. Sabi nga nung ano yun? You may not be able to reach the star but it will guide you to the destination you need to be. 'Di ba? Yun yung ginamit din ng mga yung three wise men para malaman nila kung nasaan pinanganak si Jesus in Bethlehem. So, pero, and then by the way, associated din to kay Aquarius. And Aquarius po is it's also called the house, called the house of hope and friends, ganyan. Ngayon, ito na nga, this never-ending story. Kailangan mo mag-break out na dyan sa situation mo, Taurus, ha? Alam ko, in general, ang mga Taurus, matigas talaga ang ulo. Mahirap kayong pagsabihan. And sa mga na-meet ko personally ng mga may sun, moon at rising na Taurus, andoon na you always feel na tama kayo. Just a reminder na prone tayo sa pagkakamali. May term na human error. Because pwede tayong magkamali in the process. Pwede tayong magkaroon ng negative knowledge or incomplete yung alam natin, and that can make it wrong. Kasi yun yung may sorry sa explanation ko to, pero may ngayon yung karamihan sa iyo sa House of Taurus, meron kayong tinatawag na, feeling ko lang, hindi ako psychologist based sa cards, yung Dunning-Kruger effect, na yung ibig sabihin nun, may konting alam, tas feeling expert. Konting may natutunan, feeling nila subject matter expert na sila sa mga bagay na yon. Well, in fact, sabi nga ni King Solomon, ang wisest king who ever lived, na sa Ecclesiastes, knowledge, hindi mo pwedeng malaman lahat. Hindi mo kayang maintindihan lahat o ma-absorb lahat. Kasi sobrang daming knowledge sa mundo at limited lang, of course, on time and also yung capacity natin na maintindihan itong mga bagay na to.
So ito dito ka pinapa-break out ng universe. Dito ka pinapalabas, dito ka hinihila papalayo sa kumunoy na to. Kasi only people na open yung mind nila, for the knowledge, ang binibigyan. Kaya di ba yung may kasabi na, if you want to learn, empty your cup. Kung gusto matuto, tanggalin mo yung mga excess para maka-receive ka pa mula sa universe. This will allow you para mahanap mo yung path mo. Kasi with the star na naka-reverse, ang dami sa inyo na lost. Lost in the woods, sabi nga ni ni Kristoff sa Frozen. So, yun yung current mo ngayon eh. Pero ano ba yung nag-hold back sa'yo? Ano ba yung crossing mo? We have here the Ace of Pentacles and building blocks. So, Ace kasi is about creation and beginnings. Pentacles about earth, anything physical, and building blocks. Ang dami sa inyo, you're trying to start again. Kasi yung mga last few weeks, hanggang iba nga last few months, dahil iba talaga yung hindi naman ito pero ang dami sa inyo na in terms of the finances, talagang nilamon ng bongga. Andoon na naramdaman nyo talaga yung negative impact. Naramdaman nyo yung mga bagay na, bakit ang hirap mag-call ng money. Para ang hirap na mag-create. Medyo contradicting siya. Kasi nga, tinatawag kang house of resources and money. So, bakit? Yun na yung papasok na dito yung una nating sinabi na kailangan mo maging open sa new things and also to build yung knowledge na meron ka na. Kasi hindi naman dahil alam na natin ang isang bagay, yun na yun. Remember that there is what we call progress. Nadadagdagan at araw-araw may mga bagong kaalaman na nadadagdag sa mundo. So, ito na yung moment na kung saan tinatawag ka ng universe na maging aware ka at maging open ka doon. And ang nakakaloka kasi ito pa. Kasi nagtuturo sa universe eh. Ang nakakaloka ka universe, minsan lakastrip din yan eh. Ang gagamitin niyo magturo sa iyo yung mga tao minsan na hindi mo akalain pwede magturo sa iyo. Minsan yung mga tipong wala silang platform or minsan wala sa edad pero yung wisdom nandoon. Yung inimpart na kaalaman ng universe, it's there. So, wag kang di ba kaya totoo ngayon kasabi do not judge a book by its cover. Kasi kung gagawin natin yan na parang i-base natin kasi ayoko makinig sa kanya kasi gato, kasi ganyan. Ay day, wala tayong mapupuntahan talaga. Andoon na magiging stagnant tayo. So, the universe is calling you na maging open ka doon sa mga knowledge na ibibigay through other people. Doon ka i-build eh. So, your willingness to be built by the universe, magiging evident ngayon. Andoon na how much gusto mo bang iangat ka o gawin ka ng yung best version ng ikaw ng universe. Gaano ba kini-crave mo yon? Dito na papasok yon. Dito mo na madidistinguish kung gaano kalalim yung desire mo to be the best version of kung sino ka. Natin yung desire card mo. So, we have here the Magician and Truth Be Told. Si Magician kasi connected to kay Mercury. So, it's about communication. Dude, paano ko ba, ang hirap mag-isip ng magandang salita. The cards are showing kasi na sometimes hindi natin kayang i-command yung help na manggagaling sa mga ibang tao. So, andito na sinasabi ng card sa'yo na make the most of what you have. So, ano ba yung mga meron ka natitira? Of course, unang-una yung family. Ngayon, pag sinabi nating family, hindi lang naman ito yung kadugo. Pwedeng ito yung mga tao na pinili natin na maging pamilya. Yung mga tao na
importante sa atin at nagkaroon tayo ng malalim na connection sa kanila in terms of emotion. So, hindi naman, ay, family, yung mga kamag-anak ko. No, hindi laging ganon. So, ando na, minsan kailangan mo kasi magsalita, manghingi na to. Yan lang. Gusto mong magsalita, pero hino-hold back mo yung sarili mo. Ang nakikita ko kasi dito na isa sa mga dahilan, bakit hino-hold back mo yung sarili mo is ayaw mo kasing isipin nila na mahina ka. Parang nag-paint ka ng isang pagkatao na kaya mo to, alam mo to, malakas ka, mailalaban ko to. So, andoon na masyado mong binild tapos ngayon, ando ka sa moment na ikaw yung nahihirapan. Parang ang hirap ngayong humingi ng help. Parang andun ka ngayon sa level na baka maramdaman nila na kailangan ko ng tulong or baka maramdaman nila na I'm not doing well. So, yun. Yun yung gagawin ng universe for you na bibigyan ka niya ng chance para yun nga, na gusto mo na may malumapit sa'yo na, hey, hindi ka okay, so let me help you. Pero, yun lang nga. Hindi natin masasabi na lahat ng tao marunong maging sensitive sa nararamdaman ng iba. Maraming tao sa mundo ang masasabi natin na makasarili, manhid, at sarili lang iniisip. Yan, makasarili. So, medyo mahirap ma-achieve tong dinidesire mo given na natural sa mga tao na sarili lang muna ang iniisip. Dahil that's our human nature. Survival, yung sinasabi nga survival of the fittest, uunahin talaga ang sarili. So, kailangan mong sinasabi dito since Mercury is connected to the magician, sinasabi dito na kailangan mo din matutong magsalita. Mercury is the planet of communication. Kasi minsan hindi pwede yung sana maintindihan nila, sana magets nila. Minsan hindi yan applicable. Napaka-rare ng ganun. Tingnan natin kung ano yung foundation mo. Ayan na. Ano ba nangyari sa'yo, Taurus? Tower tsaka serendipity. Well, medyo nagtitrace back yata to sa past eh. May sinasabi sila, sabi ng isang friend ko na astrologer, wag kang kakante ng mga tao na ang Saturn nila is nasa 12th house. Kasi may gaganti at gaganti para sa kanila nang hindi mo alam, kahit hindi sila gumalaw. So, I would assume dito kasi na tower, so may mga plans ka talagang winner shock. Paano ko ba ipuput into the right words para sa'yo? Andoon na I'm sorry to use that term, pero it's a karma eh. It's a negative karma. You did something wrong to a person, and nagkataon tong person na to, yung Saturn niya is in the 12th house. So, the universe is returning o binabalik niya anong ginawa mo. Ang masakit kasi, minsan pa nagbabalik 7 times. Diba? Try mo magtanim ng isang binhi. In time, pag tumubo yan, madami. Iba sabihin, kahit munggo na lang. Kapag tinamin munggo, pag tumubo yan, ang dami niyang bunga din. So, that's how, or that is what the universe is showing sa cards mo. Medyo may mga kailangan kang ayusin. Paano mo maayos to? And you need to make sure na magiging maganda or good yung connection mo with this one. Now, let's check. Ano ba yung nangyari sa past? 7 of Swords tsaka Unfinished Symphony. Feeling ko sa may to eh. Sun or Moon in Taurus tong mga reading na to eh. Well, 7 kasi is about wisdom. Swords is about air, mind and intellect. That's Unfinished Symphony. So, ganun siguro.
Sorry sa mga terms ko alam ko medyo magiging offensive na tong reading na to. Pero i-take mo siya as constructive para sa'yo. And na ito yung kailangan mong ayusin this time. So in the past kasi you did some decisions. So may mga nagawa kang decision na nakasakit na maraming tao. It's time for you. And kino-continue mo siya up to now. The card is saying you don't have any choice kung hindi ayusin to. Wala kang ibang option kung hindi siguraduhin na mailagay mo sa tama yung mga bagay na to. Kasi parang ano yan pag napilayan ka, nabalian ng buto, hindi yan gagaling talaga o hindi magiging normal. Kung gumaling man, hindi siya magiging normal. Kasi andun yung punto na ang mangyayari, since hindi siya na-correct, gagaling siya sa ganung paraan at hindi galing yon. Diyos ko. Isapon mo, dito yung wrist, nag-protrude yung buto, ganyan. So, paano magagamit ng maayos? So, ang option doon, kailangan i-correct yung buto, di ba? Kaya may mga nakita na kayo, minsan yung binabalik sa ayos, gano'n. Sakit nun. Ayaw ko maranasan. Hindi ko pa naman naranasan. Ayoko naman. Pero, sa mga nakikita ko, sakit nun. And for sa mampalad, yun lang yung only way. Kasi para kailangan isang matinding sakitan na lang para gumaling siya ng maayos. So medyo andun tayo sa point na magbabalik tayo muna sa nakaraan. So some of you might na parang, kasalanan naman niya, ganyan. Dude, eto yun pwedeng sa point of view mo, kasalanan niya. Pero hindi natin pwedeng sabihing mali siya kasi iba yung point of view niya. Hindi natin masasabi kasi iba yung naramdaman niya, iba yung impact ng mga actions mo and decisions mo doon sa mga taong yan, sa taong to. And pwedeng nakita ng universe na valid yung pain na yung pain na nabigay mo is talagang hindi dapat niya matanggap. So, the universe, unfortunately, ibabalik niya to sa'yo. Ang masakit kasi, minsan pa nagbabalik ang universe 7 times. Mabuti man yan or masama, 7 times yung balik na ginagawa. Okay, so now let's check doon sa iyong possible future na ikaw. So we have here the strength and the thinker. No, from the card itself, strength. Now, strength kasi connected din to kay Leo. Creativity. House of Creativity and Arts. Then, thinker. Well, tama naman yung gagawin mong next step. Pero wag mong tagalan tong sa part na to. Na literal, parang magre-retreat ka muna para i-validate ano ba yung nangyayari. To check na bakit ganito yung nangyari. Which part ka pwedeng nagkamali, which part ka nagkaroon ng lapses, o ano yung mga wrong decision. So, ando na you will try ayusin tong mga bagay na to. And kailangan mo, kung magkakaroon ka ng planning stage, magkakaroon ka ng moment to review kung ano yung mga nangyari. And yun yung magiging focus mo ngayon. Kasi ang hirap gumalaw na kung alam mo na mali-mali na yung mga decision. So, ang end result niyan, mali-mali yung kakalabasan. So, bibigyan ka ng opportunity ng universe para ma-recall mo yung mga memories mo, mabalikan mo yung mga memories mo, para mahanap mo anong parte ka dapat mag-ayos. Anong parte mo dapat bigyan ng tamang desisyon and changes yung mga bagay na to. Pasalamat ka, mabait pa si universe. Actually, mabait naman ang universe So, bibigyan ka ng chance para to make things better for you, to make things right para sa'yo, bago ka mag-move forward. So, i-welcome mo na tong moment na to. So, panagkataon ito, with this card, the strength tsaka si thinker, malaki yung possibility na mas pipiliin mo muna na mag-isolate
Huwag mo na kumausap ng masyadong tao hangga't hindi kailangan para mas kumbaga mas clear yung kumbaga yung once na ni-review mo yung mga bagay sa about your past, andoon yung point na hindi ka magiging bias kasi walang outside influence na magsasalita sa'yo. Okay? So, kung nag-resonate po ang reading sa inyo and gusto nyo mong magkaroon ng access sa ating extended readings na may link po tayo at the end of the video, pwede nyo po i-click na po ngayon yung join button sa baba and you will have access to it and our future extended readings. At andun din po na pag nag-live po tayo, magiging priority po kayo sa mga readings natin as a member. Okay, so let's check. Ano ba yung physical and emotional environment mo? Then your hopes and fears and also your future and the message of the deities. Kapagod magsalita. So, physical environment. Ano ba nangyayari sa'yo? Nababother na ako, Taurus. So, we have here, Wheel of Fortune, tsaka si Breathe. Ang Wheel of Fortune kasi, change to. Tapos, connected to kay planet Jupiter. Si Jupiter, sa astrology, tinatawag siyang planet of luck, planet of expansion, and breathe. Dude, kailangan mo maglinis na ng pangalan mo. Ang paglinis ng pangalan, ang way na to is always telling the truth. Minsan masakit pag pag nagsabi tayo ng totoo kasi andoon yung risk na matatarnish lalo yung pangalan natin, ma-expose tayo. Pero alam mo, isa sa mga napansin ko sa mga tao, like mga celebrities or mga tao in public figure, yung mga tao na umaamin kung ano yung totoo, ang lagi sila nakakuha ng ng tamang sympathy. Andoon na yung respect sa kanila tumataas. Yung pagtingin sa kanila nagiging puro. Kasi you come clean. And at the end of the day kasi kahit minsan anong gawin natin na itago ang totoo, lalabas at lalabas din yan. Sabi nga, di ba, there's a saying that truth will set us free. So, andoon yung pinapano ng universe sa'yo na, hey, it's time that you make sure na talagang ipapaalam mo yung totoo. Literally about everything of who you are. Yung hindi ka magkukwento or magsasabi na may dagdag bawas or andoon na may pag-iimbot laban sa ibang tao. Talagang i-rearrange mo yung life mo in such a way na medyo pati yung pagtingin, makikita mo dun pati yung ikaw na mag-iiba na yung pagtingin mo sa sarili mo din. So, respect, allow the truth to be evident sa life mo this time. Hayaan mo na ito yung mangibabaw sa'yo. And the universe will make sure, kasi from expansion, sumisikip yung mundo mo. So, yung mga opportunities nagiging medyo nababawasan na siya. Yun yung only way para may balik mo yung goodness ng yung lazy lady luck, sabi si Fortuna. Yung ito kasi ba parang nakita ko for the manifest, may magba-manifest konti lang, basit lang, pero ending mas madami pa yung loss. So it's wala doon sa manifestation mo yung mali andoon sa structure nung nung heart mo. You know what, sabi nga ng isang pastor na kilala ko, forgiveness and living in the truth allows you to receive more abundance. Sabi ko nga, no? Kasi wala nang nag-filter Wala nang negative energies na mag-filter para hindi mo makuha. And also, Taurus, medyo may warning lang din. Please be safe kasi lately, may iba sa inyo in the house of Taurus. Nagkakaroon kayo ng mga problems when it comes to breathing. And also, yung iba sa inyo, I'm seeing here kasi sa may tuhod. So,
Have a doctor, siguro may health center na malapit sa inyo. Have a doctor check on you to make sure na you are physically good. Okay? Yung emotion environment mo is justice and flexibility. So, andun, sabi ni Justice kasi, Justice is connected to Libra. And si Libra kasi, it's also called the house of marriage sa astrology and flexibility. Adto nanay. So, pinapakita ng cards na to na this is a moment as well na ibinabalance na. Sabi nga medyo yung iba sa inyo, hindi naman lahat to, but some of you, tatamaan ng universe in terms of your relationships, in terms of your love life if you are in a relationship. Kasi ano na pinapakita ng universe na or gustong sabihin ng universe sa'yo, hindi lahat ng pagmamahal ay nakakabuti. Hindi lahat ng relasyon ay maganda ang dala sa'yo. At hindi lahat ng tao positive ang bit-bit nila. There will always be people who are negative. Minsan, hindi mo nahalata. Minsan nabablinded ka doon sa pwedeng naramdaman mong love or affection doon sa individual or sa group of people na to. Pero kung titignan mo, bakit simula nung dumating to sa buhay ko, nagkasira-sira na rin yung aking finances. So that's another thing na kailangan mong tignan. Kasi baka sila din yung mga bara sa alulod na nabablinded ka lang na akala mo happy ka talaga with the person, pero the person is just, or the group of people, pwedeng barkada, ganun, nagdadala lang pala ng mga negative influences sa'yo, which at the end of the day, ikaw yung nagsasuffer. O nga, happy ka nga, let's say physically you're happy. Kamusta yung emotionally you're happy? O kamusta yung overthinking mo? Kamusta yung physical body mo? Kamusta yung finances mo? Yun happiness, once genuine yan, pag totoo yung happiness kasi lahat ng aspect ng life mo, ibe-bless niya. Hindi selective si happiness. Hindi selective ang energy na yan kasi energy din yun and it will have an impact. So, kung yung happiness, it's sabihin natin, nag-root siya mula sa luha ng iba, that's not happiness. Anong pa na example? Sabihin natin, yung isang bata, inagaw niya yung laruan ng isang bata. Masaya siya, but yung happiness kasi, it came from a negative action. So, you need to review that part as well. Okay, check natin ano yung hopes and fears mo. So, meron tayo ditong 6 of Wands and Yang. This is about harmony and also about fires about passions and energies. And Yang, it's the male energy kasi, yung aggressive energy, and ayan, siya yung sa yin-yang. Okay. So, andito yung point na you're hoping na the people from the past is makagawa ng way para ma-reach out ka, para mabigyan ka ng tamang guidance or ma-extend yung help na hinahanap mo. You're still hoping on that part. But what I'm seeing here din kasi, na isa sa mga hino-hope mo is someone to guide you. Kung ano yung mga kailangan mong gawin. Kasi minsan nga, na-overwhelm ka din. And hindi ko naman yun iti-take against you. Kasi iba-iba naman din tayo. Pwedeng nabigla ka sa mga nangyari. And because of that, hindi ka well-equipped, hindi ka ganun ka knowledgeable, nagkamali-mali ka ng mga desisyon mo. Nagpadala ka. Ayokong gamitin yung nadala. Nagpadala. Kasi decision pa rin natin. O nagpadala ka sa emotions mo. So, andun na the universe is saying na, or your heart is saying na kailangan ko ng mentor. I'm hoping for a mentor. Alam mo, ibibigay naman sa'yo to. Just be sure na makinig ka. Andoon na this will be another gift ng universe para sa'yo. At pagyamanin mo to. Kasi magiging malaki yung impact nila sa'yo at magiging importante na positive influence yung magme-mentor din sa'yo.
Now, let's check ano yung possible future. 7 of Cups and 23 Peace. So, medyo connected siya dito sa future na ikaw. So, ang pinapakita sa akin dito, 7 kasi is wisdom, tas emotions, cups, tapos peace na naka-reverse. Paano ko ba put sa words? Kukunin ka din to, yung tipong yung pinag-aaralan mo, tinithink mo anong gagawin mo. Andun kasi na medyo masusundutan ka ng emotions eh. Now, medyo may mamanggugulo sa'yo na, ay naku, dapat ganito gawin mo, dapat ganit, dapat ganito. You know what? Close those doors muna. Close the windows. Hindi mo muna kailangan yung mga hanash nila. Hindi mo muna kailangan yung mga kuda nila. Hindi mo muna kailangan yung mga pinagsasabi nila. Ang kailangan mo ngayon kasi is to listen. Ano yung instruction sa pinapagawa? Ano yung mga steps? Yes, a lot of those steps na ibibigay ng universe, which i-check ko mamaya sa extended readings. Kung meron tayong pag may nakuha natin. Yung mga steps na to, iba doon painful. Iba doon parang pag titignan mo, pag tinignan mo, parang bababa yung pagkatao mo. But remember, sabi nga ni Peter sa letter niya, all things will work together for good for those who love Him. This is a lesson na instead of yun lang tinatanong mo anong gagawin mo, tanungin mo din yung universe, ano yung kailangan ko matutunan? Ano yung mga pinanghahawakan ko na dapat kong na hindi na maganda, ang kailangan kong bitawan? Ano yung mga bagay na kailangan kong i-cut? Ano yung mga kailangan kong pakawalan? Besides sa thinking, it's time you ask more yung mga question na talagang legit na kailangan mong masagot. At nakapag binigay ng universe, once sa dating tumendo natin, sundan mo. Huwag mo nang questionin. Ang message here ng deity we have here is Mars. It's about passion, action, and a wish to persevere. Minsan kasi, yung sabi, there's a light at the end of the tunnel. Pwede mo namang bigyan ng shortcut, sabi ni Mars. Mars, pwede mo magkaroon ng shortcut eh. And the shortest way para makalabas ka ng darkness na to is to literally yung sasabing trust the process. You have faith in the process na ibabato sa'yo ng universe. Na kahit hindi mo gusto, gagawin mo because that is the instruction of the universe. So, the cards are saying as well, actually, pwede bibigay ko sa'yo, sinabi sa akin, elementary ako. Sabi doon, faith sees the invisible and receives the impossible. Yun yung totoong trust the process. Pag sinabi kasing faith, you follow and believe kahit walang evidence. The universe needs you to be at the top. Mag-persevere. And andoon na you need to take actions. Kasi the universe is already waiting. Ang tagal na naghihintay ng universe sa'yo para i-continue yung path na para sa'yo. And this is the stopover na kung saan kailangan you need to fix kung ano yung nasa past. Okay? So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. So use your free will wisely. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Now, sa mga nais po ng extended readings, kasi meron tayong cards for extended readings, kung gusto nyo malaman po ano yung readings na to, you can click the join button sa baba and become a member, and you will have access sa ating mga exclusive videos. And pag nag-live, priority ka mabasahan. Now, if kailangan nyo po ng private reading or spellworks, you can message me on my Facebook page. The link is in the description below. For donations, you can use the thanks button sa baba o yung ating GCash or Maya. Numbers on the bottom of your screen. So, Taurus, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be
naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po ang Mikay Noodles. You have a great day and I'll see you po sa ating extended readings. Thank you.